Opo, kunin ko lang po yung opinion ninyo dahil lumabas din ngayong araw na ito yung balita. Though ano pa ito galing pa ito sa DOJ na pinasasampahan nila sa ombudsman. Hindi pa talaga yung galing sa ombudsman, pasasampa doon sa Sandigan Bayan. Pero ipinakalat na agad nila, nag-press conference pa. Kaugnay nga po doon sa kasamahan nyo po na si Senador Jinggoy Estrada. Sa tingin nyo po, ito po ba ay nataon lang or itinaon, Senador? Eh, matinding coincidence po yan na eksakto, eksakto sa panahon na ito. Siyempre po, hindi natin maaalis na makapagbigay ng maraming kulay yan dahil masyado naman po yung timing. Opo. Siyempre, ako naman po hindi ko alam ang mga istorya niyan. Pero pagka tiningnan mo ng talagang point blank, parang masyado yung eksakto yung timing po. Opo. Bago lang si partner MJ, dito po sa panibagong set ng mga chairman, no, yung iba na-retain, yung iba bago ulit na kanilang sa chairmanships po. Ano po yung inaasahan nyo po? Meron ding inaantay, lalo na yung sa Senate Blue Ribbon Committee dahil maraming excited po sa mga dapat imbestigan, lalo na sa issue ng corruption po, Senador. Ako po naman ay siyempre yan po ay very interesting yan. Dahil alam nyo naman ako po mulat noon pa. Gustong-gusto ko na yung mga parliamentary debate. Siyempre po, ako po ay tagahanga din naman ni Senator Pampilo Lacson. Ginawa ko nga po yung pelikula niyan, 10,000 Hours. Saludo din po tayo dyan. Siyempre, ngayon naman po, umuugong-ugong na ito'y babalik na naman kay Senator Rodante Marcoleta. So magkakaroon na naman po ng panibagong debate yan. Yan pong mga ganyan debate, matuwa po tayo dyan. Yan po tanggapin natin yan ng maluwalhati. Hindi po yan nagpapatagal. Yan po ang demokrasya. Kapag ka nakikita nyo po na ang inyong Senado ay hindi walang kutsabahan, ibig sabihin, buhay ang demokrasya. Kaya ako po, inaasahan ko po na magiging makulay itong Blue Ribbon. Sapagkat siyempre po, maririnig na naman natin yung boses ni kung siya nga po, hindi ko pa po alam, si Senator Rodante Marcoleta o mananatili po yan kay Senator Pampilo Lacson. Opo, Sen, gaano kahalaga? Kasi kung ating pong pagbabasihan ng komento po ng taong bayan, they are very, very calling the Senate na ipagpatuloy po yung flood control probe. Kayo po, sir, bilang nasa frontline ng pagbabalangkas ng mga panukala at pag-iimbestiga po dyan sa mataas na kapulungan, gaano po kahalaga na matuldukan po at matunto natin kung sino po ang mastermind ng flood control anomaly? Ay, yan po ay wala naman pong kumukontra dyan. Maging si Senator Marcoleta o si Senator Lacson, maging si SP Soto, maging si SP Alan Peter Cayetano, maging si SP Mig Subirian, maging si SP Chis Cudero, lahat po yan ang gusto ay talagang maipagpatuloy ang pag-iimbestiga po sa flood control dahil kailan lamang po ay bumaha na naman ang buong Maynila. Yan po ay hindi na po yan kasi makakalimutan ng ating mga kababayan dahil nasa harap po nila yung problema eh. Nasa harap nila ang ganap. Kaya naniniwala po tayo na kahit na sino po ang mamuno gayon dyan sa Blue Ribbon, magpapatuloy po ang pagdinig po dyan. Opo, kasi pagbabasihan mo, Senator, yung komento po ng inyo pong mga supporters at ng netizens, para bagang nakukulangan sila doon sa flood control probe sa pamumuno po ni Senator Ping Lacson. Bitin daw eh. Inaasahan naman po natin yun kasi siyempre nasa minorya po tayo. Mm-mm. Lahat talaga ng gagawin ng mayorya ay pupunahin po natin. Siyempre ganyan po talaga. Opo, yan po ang demokrasya sa atin. Ngayon naman po, siyempre kahit sino naman po sa mayorya ngayon, ang uupo dyan sa Blue Ribbon, ang minorya din po ngayon. Siyempre, gagawa din po ng mga pagpuna. Kaya maganda po ito. Abangan po natin ito, mga mahal kong kababayan, sapagkat umaandar ang demokrasya sa Senado.
Opo, sir. Ito lang concern ng ating mga kapatid sa BARM. Ngayong araw po kasi alam kong napanood niyo na siguro, sir, yung malakihang rally po sa Cotabato City. Libo-libong Bangsamoro stakeholders, kabilang po ang mga kabataan, mga kababaihan, religious leaders at civil society groups ang nagprotesta at nanawagan po. Ang kanilang panawagan, Senator, ay Recover BARM Movement. Pinanawagan po nila ang pagpapanatili ng MILF leadership sa BARM. At muli raw talaga itong si former BARM chief Al-Haj Murad Ibrahim. Sir, kayo po ay malalim sa paksa sa ating mga kapatid na Muslim. Ano pong komento nyo dito, sir, at payo? Ayan po talaga pinagdurugo ng aking puso, subhanallah. Alam niyo po, ang aking pong relasyon sa BARM, kahit kailan ay hindi naging politikal. Ang aking pong relasyon sa kanila ay espiritual. Kaya ito pong mga nababalitaan natin na ganyan, na nagkakaroon ng hidwaan sa loob ng MILF, sa loob ng BARM government, masakit na masakit po sa atin yan sapagkat ang BARM ginawa po yan para sa ating mga kapatid na MILF. Sila po ang una na dapat ay mamuno dyan. Ang nakakalungkot po kasi parang nauulit yung nangyari sa ARM ng MLF din ganyan ang nangyari. Kung natatandaan nyo po, ganyan na ganyan din po ang nangyari sa MNLF hanggang sa huli. Sila-sila na po ang nagkaroon ng hidwaan. Ngayon, ganyan na rin po ang nangyayari ngayon sapagkat ang Chief Minister po ngayon MILF din po yan. At yung mga naapektuhan na dating mga leader, si kaibigan ko po yan, magkasama po kami sa Libya ni Al-Haj Murad ng mga panahon na binubuo po itong BARM, yung exploratory talks po yan, magkasama po kami yan sa Libya. Kaya napakasakit po sa akin na ganito yung nangyayari. Kaya sana po pakinggan po ng ating mahal na Pangulo kung ano ang nararamdaman ng mga MILF, lalong-lalo na po yung may kinalaman po sa ground. Kasi pagka ganyan po ang sitwasyon, sayang yung BARM. Sayang po kung hindi ang dapat una ditong makinabang sa pagiging mga pinuno yung MILF. At siyempre po hanggat may kaguluhan na ganyan, yung inaasahan po nating pag-unlad, magiging malayo. Sana po gamitin ng ating Pangulo ang kanyang kapangyarihan upang magbuklod-buklod yung mga pamunuan po ng MILF kung sino ang bumuo ng BARM. Wag muna po natin masyadong pinag-iintindi yung mga wala namang kinalaman sa MILF. Kasi tandaan po natin, kung walang BARM, walang MILF. Kung walang MILF, walang BARM. Wag po sana tayong magaya sa arm ng MNLF na unti-unting nawala.